Lumalakas ang panawagan ng taong bayan matapos lumabas ang panibagong kontrobersyang kinasasangkutan ni Pangulong Kuting Jr. Ayon sa mga ulat, isang malaking iskema ng panlilin lang ang isinasangkot sa administrasyon kung saan umano'y may mga nawawalang pondo na dapat sana'y napunta sa mga pangunahing proyekto ng gobyerno. Hindi rin nakaligtas si unang ginang ni Zlatar Sparks at House Speaker Martin Tambaluslos na ngayon ay inaakusahan ng pagkakasangkot sa naturang anomalya. Nagpupuspos sa galit ang taong bayan lalo't tuloy na nararamdaman ng marami ang epekto ng pagtaas ng presyo ng bilihin at kakulangan sa serbisyong pampubliko. Maraming grupo ang nagbanta ng kilos protesta, hinihingi ang agarang paliwanag mula sa Malacanang. Samantala, ilang eksperto ang nagsasabing kung mapapatunayan ang mga akusasyon, maaaring humantong ito sa mas matinding pagsisiyasat at posibleng kasong kriminal laban sa mga opisyal ng administrasyon. Habang patuloy ang pag-usad ng imbestigasyon, nag-aabang ang publiko kung paano tutugon ang palasyo sa lumalaking isyu. Maglalabas kaya ng opisyal na pahayag si Kuting o pipiliin niyang manahimik sa gitna ng kontrobersya? Isang bagay ang tiyak, hindi titigil ang taong bayan hanggat hindi natutuldukan ang mga aligasyon ng katiwalian sa gobyerno. At yan nga ang balitang ating pakakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at ihit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulyap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Diba? Kawawa yung mga matatanda. Sabi ko nga, patayin nyo na kaya. Kasi gusto nyo, sikat kayo bida kayo sa kampanya. Oo, pagka nagano kayo, bigyan ng 5,000 niya, bigyan dito. Para ano? Para ba talaga tumulong sa Pilipino? O para sikat kayo, tamba? Diretsahin na natin. Ito namang nakakasakit dito. Nakikuntsaba naman din tong Senado rin. Kunwari, ayaw nila nung akap. Yung pala, nung nagkaroon silang 5 bilyon, pumayag din sila. Bakit pinalusot nyo rin zero budget to, Senado? Pambihira naman kayo. Ano nangyayari sa mga senador natin? Masyado kayo matalino para uti-utuin lang ni Tamba. Ba't naman kayo nagpagamit? Diyan sa ayuda na yan. Ano mas importante, yung PhilHealth o yung ayuda? Yung ayuda nga, ginagamit pa yan sa pagsusugal O di ba? Bigyan mo yung mga kalalakihan na ganyan. Susugal yan, magiinom yan, bibili ng MP yan. Bibili ng gin yan. Tapos yung nangangailangan may sakit, hindi nyo hayaang mapagamot, magkaroon man lang ng discount. Pambihira kayo. Kaya sana po tuloy-tuloy na mas pagserbisyo ang PhilHealth sa mga katulad naming mga walang kakayanan magbayad pagka nagkakasakit. Aminado ang PhilHealth na nagulat ito sa hakbang ng mga senador at kongresista. Mapag-aralan daw sana ni Pangulong Bongbong Marcos ang national... Huwag nyo nang asahan si Marcos, nananahimik, nagpapahinga, huwag nyo nang gambalain, istorbo kayo. The sitting president, ang Pangulong nakaupo, walang ginagawa, huwag nyo nang abalahin. Alam mo, dinidiretso ko lang kayo kasi sasakit lang ang loob nyo Di ba? Bakit ba nagkakaroon ng depression? Bakit ba nagkakaaway-away? Kasi yung expectation hindi pasok doon sa reality, sa realidad. Mag-e-expect lang kayo kay Marcos, wala naman kayong aasahan. Mabuti pa, tapatin ko na kayo. Wala nang mangyayari dyan kay Marcos kung aasa nyo yung PhilHealth babalik dahil kay Marcos. Wag na po. Ayoko kayong masaktan. Wag na kayong umasa dyan sa mama na yan. Meron bang ipinakakong nagawa yan? Asan na yung 20 pesos na bigas? Ultimo yung unit team, pinagmalaki-laki niyan Marami tayong magagawa basta tayo nagkaisa. Loko-loko. Niloloko nyo taong bayan Wag na kayo aasa dito. Please lang, wag na kayo papabudol. Wag nyo na asahan. Budget bago tuluyang pirmahan. Tatamaan daw kasi nito ang nasa 26 million na indirect members o yung mga mahihirap, senior citizen, PWD at iba pang wala ng kakayahang magbayad ng kontribusyon. Indirect contribution
be subsidized by the national government. And ito po yung nasa subsidy ng government sa budget for the GAA. So kung halimbawa pong magiging zero budget, ibig sabihin po ay walang magiging premium contributions for 2025 yung ating mga indirect contributors. Mainit ding issue ng PhilHealth ang 138 million pesos umano na inilaan nila sa Christmas party at 30th anniversary. Ayon sa PhilHealth, hindi pa raw yan approved. Wala pa po tayong approval of any budget or corporate of operating budget for 2025. Kung yun po yung sinasabi na anniversary budget, because the anniversary is in February 14, 2025, it's the 30th year. Alam din naman po natin na meron nga pong pinalabas na directive ang ating Pangulo. Alam namin, pinulitika yung PhilHealth. Kasi ito sinasabi, marami daw kapalpakan tong PhilHealth. Aminin na natin, talaga meron silang kapalpakan. Di ba? Maraming naging issue, anomalya tungkol dyan sa PhilHealth na yan. Hindi natin inaalis yon. Pero wag niyong parusahan ang taong bayan dahil sa kapalpakan ng ibang namumuno dyan sa PhilHealth. Hindi naman kasalanan ng buong PhilHealth yan eh. Kasalanan niya ng mga namumuno, kasalanan dyan ng mga sakim. Di ba? Bakit ang maapektuhan ay taong bayan? Parang pulis yan eh. Meron talagang loko-lokong pulis, pero huwag nyo namang idamay yung mga mababait na pulis. Kahit anong industriya, may loko-lokong vloggers, pero may matitinong vloggers. May loko-lokong politiko, meron matitinong politiko. No? So, hindi ibig sabihin, para parusahan yung mga loko-loko dyan sa PhilHealth, tatanggalan nyo ng budget. Sino ang pinarusahan ninyo? Sige nga, kayo hindi naman kayo nag-iisip eh. Pinaparusahan nyo dyan yung taong bayan. Pambihira kayo. Eto mga mambabatas natin, parang hindi naman kayo nag-iisip. Asa na mga utak ninyo? Pambihira, oh. Siguro kakaasikaso nyo dyan sa mga Duterte, wala na kayong naiisip na i-research, gawing tama, o pagtuunan ng pansin kundi mga Duterte. Kaya pagdating sa mga matitinong bagay, pumupurol yung mga utak ninyo. Paano kayo naging mambabatas? Parang napakaano ninyo, kahihina ng ulo nyo. So, na magkaroon ng mas payak na celebration of the Christmas ngayon. Nakaranas din ng 12 billion pesos na budget cut ang Department of Education. Para kay Secretary Sani Angara, wala namang masama kung pagtutuunan ng infrastruktura at ayuda, pero mahalaga rin daw ang pamumuhunan sa mga tao. Ako naniniwala ako infrastructure pwede. Nalulungkot kami doon kasi syempre gusto natin medyo moderno yung ating edukasyon at yung ating mga teachers, yung ating mga estudyante may nagagamit ng mga... Alam mo sinabi niya na wala namang masama kung pagtuunan natin ng atensyon ng infrastructure at ayuda. I'm sorry po. I'm really against ayuda. Sa totoo lang. Kasi marami dyan, nakikinabang lang. May mga balita na bago raw makarating doon sa taong pinagbibigyan ng ayuda, ang dami nang nakinabang. Directly ha. Halimbawa, sabi nila, kunwari 10,000 ang ibibigay, bago pa makarating sa mamamayan, 2,000 na lang. Yan po ang sabi di umano. Diba? Alam naman natin maraming commissioner sa gitna. Hindi lang naman itong administrasyon na ito. Gawain na po yan dati pa. Diba? So, hindi ako pabor sa ayuda. Pangalawa, ako kasi halimbawa ako'y bilang tatay, ay kung ako magiging presidente o speaker of the house, ititreat ko ang aking mga Pilipino bilang anak. Pag hinayaan mo yung anak mo na umasa sa'yo, pinahihirapan mo sila. Ginagawa mo silang bobo. Wag na po tayo magagalit ha. Maraming Pilipino mahihirap. Yes, naunawaan natin yan. Kaya lang, dahil dun sa mindset na yun, hindi tayo talaga makaalis-alis. Kung ako, pabor ako yung sinasabi nyo, infrastructure. Alam nyo ba, ang daming nawawalang pera sa atin? Because kulang tayo ng infra. Diba? Kung kumpleto at maganda ang infrastructure natin, hindi magkaka-traffic eh. Hindi na nga natin kailangan na masyadong kotse. Hindi natin kailangan magsibili ng motor. Dahil dun lang sa mga tren, sa mga tulay, madali mag-commute.
Isang halimbawa lang yan ng infrastructure. Yung perang pang-ayuda dapat dinadala sa infrastructure. Alam nyo, mas maraming matutulungan. Bakit? Maraming magkakatrabaho. Buboom ang negosyo. Pag boom ang negosyo, manganganak ng trabaho. At ang kailangan ng Pilipino, hindi limos. Ang kailangan ng Pilipino, trabaho. Kaya I'm really against ayuda. Kasi hindi natin tinutulungan yung taong bayan. Tulungan mo yan. Bigyan mo ng trabaho yung tatay. Buong pamilya kakain. Bigyan mo ng ayuda yan. Maya-maya, lasing lang yung tatay. Kawawa yung pamilya. Nauunawaan po ninyo. So huwag tayong makapakaasa-asa sa ayuda. Huwag niyong niloloko yung taong bayan sa ayuda na yan. Huwag na tayo maglokohan. Bagong teknolohiya. Para sa Makabayan Block, tila mas binaburan ngayon ng mga ahensyang talamak ang korupsyon. Dito sa mga to, wala akong tiwala. Kung ano sabihin nila, kahit tama yan, yung puso niyan, yung agenda. Alam mo, isa pa dapat pinaggagastusan natin bukod sa infrastructure. Ako, pabor ako rito. Gastusan natin yung mga komunista. Ano? Bibigyan ng pera? Hindi. Para masugpo ang mga NPA. Para masugpo ang mga komunista. Kaya ako, in a way, ilagay mo ang isang confidential fund sa isang taong talagang galit sa komunista, payag ako dyan. Kasi masusugpo yan katulad ng mga Duterte. Alam mo, isang panira yan. Ha? Nasisira ang bayan natin dahil sa mga NPA at sa mga komunista. Wala po akong pinagbibintangan ha. Pero dapat dyan na pupunta ang ang pera ng Pilipinas. Yung mga big winners dun sa version ng BICAM, yung mga big ticket projects ng DPWH na napaka-corruption prone, lumagpas na sa 1 trillion ang proposed budget for DPWH. Ay, ewan ko sa'yo, mag-TikTok ka na lang. Wala kang sasabihin matino. Pwe! Naniniwala pa ba kayo sa taong ito? Bahala kayo. Naniniwala kayo. Ha? Demokrasya naman tayo. Doon sa mga naniniwala, di palakpakan kayo. Kahit ayoko. Hindi, karapatan nyo yan. Pero ako, wala na akong tiwala dito sa Makabayan Block. Walang kwenta yung mga yan. O ito, tingnan natin ha, yung sinabi ni Senator Bato. Yan. O ito, basahin ko sa inyo ha. Saglit. O, yan si Senator Bato. At ito yung binanggit niya. Gustong-gusto ko itong sinabi niya. Sabi niya, 0 for PhilHealth, but 61 billion for AKAP and AIX. Sa madaling salita, ayuda yung AKAP and AIX na yan, yung bigay dito, bigay doon, bigay. PhilHealth, kalusugan. Zero budget. 61 billion. Ulitin ko, 61 billion, hindi million na, billion as in B, as in bangag, billion. Kasi sa PhilHealth, hindi ka magkakautang loob sa politiko. Pero sa AKAP at AIX, magpapasalamat ka sa politiko. Very useful ito this coming election. Alam nyo, yan ang nakakasakit. Tayo namang mahihirap. Huwag naman tayong nagpapaloko dito sa mga bigay ng ayuda. Pera nyo yan. Hindi dapat nakalagay ang pangalan dyan, tingog. Hindi dapat nakalagay dyan yung MR. Sa katunayan, hindi dapat nakalagay ang pangalan nila yan dyan. Hindi naman nila pera yan eh. Kaya tuloy, namihasa. Dahil hinahayaan nating nakalagay yung pangalan nila doon eh. So anong gusto niyan? Itutulak niyan. Yang AKAP. Pumayag naman ng Senado kasi nabigyan din sila ng 5 billion. O di, parang sindikato. Kuntsabahan. Di ba? Kampi-kampihan. Alam naman nilang mali ang ayuda na yan. Tapos, PhilHealth, 0. Naggagaguhan ba talaga tayo dito? Alam mo, yan ang masama eh. Para sa mga kababayan nating mga OFW, alam nyo itong sasabihin ko. Sa ibang bansa, kung ikaw ay magkasakit, hindi mo na problema yung pera eh. Kasi, sagot lahat. Sagot lahat ng mga pangangailangan mo. Ang poproblemahin mo ano na lang, yung sakit mo lang.
Dito, kahit gumaling ka, mamamatay ka sa gastusin. Behind na po tayo mga senators. Behind na tayo Quadcom. Pagdating sa kalusugan, pagdating sa health. Martin, mag-isip ka naman. Walang maitutulong yung akap na yan. Yung ayu-ayuda na yan. Marcos, ba't pinapayagan mo yung pinsa mong ganyan? Tayo na nga lang yung ganito eh. Problema mo na sakit mo, problema mo pa yung kalusugan. Tapos inuna nyo yung pambili ng gin ng mga... Para lang sila makaepal. Kaya ako ito, payo ko sa inyo. Pag may namigay na kandidato, andun yung pangalan nila, wag nyo nang iboto. Wag nyo nang iboto. Niloloko kayo niyan. Pera ng taong bayan yan. Ginagamit kayo, ginagahasa kayo. Papayag ba kayo ng paganyan-ganyan? Pambihira. Ito, ipapakita ko sa inyo kung gaano kalaki ang 25 billion. 26 billion. Alam natin malaki yun. Pero kasi akala natin, hindi syempre, ang daming Pilipino magkano lang naman yan pagka pinarti-partihan ng bawat Pilipino. Ito po, pakita ko sa inyo. Kung anong magagawa ng 26 billion. Ito, ipakita ko sa inyo. Pinost ito ni Crisette sa Facebook niya. At napakagaling talaga noon. Bagamat hindi ko siya personally kilala, pahiram po ng inyong video at ma-share ko lang. Okay, maraming salamat po, Crisette. Tingnan natin. 26 billion ng akap. Sa madaling salita, ayuda ni Tamba. Tingnan natin Ang LRT cost 9.76 billion lang. LRT2 extension. Saan ka? Akap o LRT2 extension? Eto pa. MRT 3 rehab cost 21.97 billion. Kailangan na ma-rehab talaga tong MRT natin. 'Di ba? BGC Ortigas Bridge, napakalaking bagay nito Ang dali from Ortigas to BGC, ang dali nang pumunta. Magkano lang? 5.72 billion. Ito, siguro para doon sa mga ating mga kaibigan at mga manunood na hindi masyadong, ano ba importance niyan? Yung mga bridge na yan. Alam nyo po, time is gold. Ang laki po ng nasasayang na pera pag tayo ay natatraffic. Pati pag transport ng mga bagay-bagay, tumatagal. Pag may mga tulay-tulay, ang dami pong natitipid ng Pilipino. Gasolina. At higit sa lahat, oras. Pag maganda ang ating infra, pag marami tayong tulay, papasukin tayo ng negosyo. At pag maraming negosyo, maraming trabaho. Imagine this. Buong bridge, 572 billion lang. Pakikinabangan natin ng ilang taon. Yang 26 billion ng akap, isang taon lang yan. Ipang-jijin lang yan ang pagbibigyan. Baka ipang-bibinggo lang yan ng mga nanay. Hindi ko po kayo pinagbibintangan. Kaya lang kasi, hindi marunong mag-isip ito si Martin. Mahina ang utak Ang alam lang kasi nito, bumili ng boto. Tama yung sinabi ni BP Sara, ako'y naniniwala sa kanya. Itong ayu-ayuda na to, ito ay isang legalized vote buying. Pinadaan lang nila sa pero binibili kayo. Kung ako presidente, sabihan ko yan si Martin. Kung ako si Martin, ayoko ng ayuda. Magkano yung bridge na yan? 5.72. Humanap ka pa 5 bridge na tayuan natin. Sa ganun. Kasi island tayo Pilipinas. Watak-watak tayo Puro tayo tubig sa gitna. Lagyan mo ng bridge lahat yan. I-connect natin. Pakikinabangan ng maraming Pilipino for how many years?
Napag-iwanan na tayo. Dahil kulang tayo sa infra. Alam mo, ang gustong-gusto ko yung sinabi nung nakausap namin si Baste. Si Mayor Baste Duterte ng Davao. Sabi niya, tinatanong namin, Mayor, tumakbo ka ng Senado kasi kailangan ka na talaga namin. Sabi niya, hindi, ang pangarap ko sa ngayon nasa Davao. Tatayuan ko pa ng mga infrastructure. Tino mag-isip yung mama. Actually, bata pa si Mayor Baste. Pero naiintindihan niya. Alam mo, sinisimulan ng infrastructure, ang dami nang natatayo sa Davao. Pupusta ako, iiwanan ng Davao ang Manila. Bakit? Ang daming kurap eh. Sa Davao, kung matutupad nga yung sinabi ni PRRD, nahihiwalay ang Mindanao. Ay, sa Mindanao ako. Kukuha talaga ako ng passport. Ganyan na nangyari sa Malaysia eh. Nung humiwalay ang Singapore, yung part na yon na naging Singapore, mas umasenso pa. Ano Malaysia ngayon? Parang Pilipinas, ang daming kurap. Sisirain tayo talaga ng mga kurap. O, tuloy. MRT subway, 25 billion. Tayo na lang nga ata walang budget, ay walang subway. Nakakaawa tayo, no? Tapos yung isip mo, Martin, nasa ayuda. Ang nipis ng kokote mo talaga, Martin. Clark City, 13 billion lang. Kalahati. Airport, Clark Airport Terminal and Expansion, 9.36 billion. Mas kailangan natin ng airport. I hate to say tanga. Pero ang ninipis nating mag-isip, mga Pilipino. Buti kung pare-parehas tayong mahihirap eh. Ano nangyayari? Tayo mahirap, sila mayaman. Hindi. Sige. Mag-isip kayo. Yayaman ba ang Pilipinas sa ayuda? Diyan sa bridge. Yayaman tayo? Yes, pwede. Ang daming magagawang trabaho niyan eh. Eh kung ginawa mo na lang scholarship, marami pang makakapag-aral. Grand Central Station, 2.8 billion. Layo, no? Pwede ka magtayo ng Siam na Grand Central Station. Bicol International Airport, 4.7 billion. Layo, 5. Ulitin ko ha, hindi lang mura, hindi lang papakinabangan ng mahabang panahon. Ayuda, 1 taon lang. Martin, isip. Bridge, 1.46 billion. Binondo Intramuros Bridge, 3.39 billion. Ilan na matatayo mo niyan? 8. Tanga. CCLX, 30 billion. Malaki yan. Ay nako, wala na talaga tayong pag-asa sa mga politiko natin. Kaya sa susunod, mag-iingat po tayo sa mga iboboto natin, ha? Mag-iingat po tayo nang sa ganon ay hindi tayo nabubudol. Okay? Pag kami mga ganito ng Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!